bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pasalubungan ng palakpak at pasasalamat ang ating pong Jesus Nazareno. Pagdasal po natin ang lahat nating mga kababayan na sinalanta ng bagyo, ang lahat ng mga nasa relief at evacuation operations, ang mga nagmamagandang loob sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipinong sinalanta ng trahedya ng bagyo at baha, ang ating mga personal na intensyon ng pasasalamat, kahilingan para sa kagalingan ng mga may sakit, at solusyon at lunas sa lahat nating mga suliranin, maging ang mga taong ating pinangakuang ipagdadasal, upang sama-sama tayong mabiyayaan ng Panginoon, muli nating hingin sa Kanya sa tulong ng bawat isa ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kalabisan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kalooban, na ginanap ng iyong anak, ay siyang magpaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman,
iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga bayan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal na ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa sa palatandaan sa lupa't langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa at nais ko pong ituon natin ang pansin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung saan meron po siyang mahalagang paalaala sa ating lahat na sana hindi natin nakakalimutan. Kaya't ito ang ating bibigyang pansin upang lubusan na hindi natin ito makalimutan. Anong sabi niya? Namamanhik ako sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So meron ho siyang pakiusap. Ito ay matagal na niyang pakiusap noon pa sa mga taga-Efeso na muli ho nating binabalikan at sinasariwa dahil ang pakiusap niya sa mga taga-Efeso totoo rin naman na dapat din nating bigyang buhay sa ating kapanahunan. Ang sabi niya, bilang mga tinawag ng Diyos. So we have to remind ourselves, laging alalahanin, tayo'y tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga, magmahalan at magpaumanhinan. Napakaganda ho, no? Napakagandang pakinggan. At napakagandang makita. At napakaganda ring maranasan. Ngunit ang tanong, ito ba'y ating kayang bigyang buhay at katuparan? May hamon po sa atin ang Ebanghelyo ng Panginoon kay San Lucas. Ang sabi niya, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Ibig sabihin, nasa pagpapasya ang susi kung tayo'y magiging matuwid o hindi. Decision counts a lot. At kung tutusin, ito ho ang nasa likod ng lahat nating mga kilos. Nagpasya tayo na gumawa ng masama, o nagpasya rin tayo na gumawa ng mabuti. At lagi kong sinasabi, araw-araw sa kumpisalan, kung napagpasyahan natin gumawa ng masama, bakit hindi naman natin kapaguran yung pagpili ng masama at pagpasyahan naman natin gumawa ng tama at mabuti? At ito ho ang magandang isaalang-alang na pipiliin natin, pagpapasyahan natin na gumawa ng mabuti dahil tayo yung mga tinawag ng Diyos. Bibigyan ho natin to ng mas magandang malalim na pagpapaliwanag. Hindi lang ho tayo mga tinawag ng Diyos. Meron ho tatlong tayong kalikasan na kung pagsasamahin, bumubuod sa pagiging tinawag ng Diyos. Hihimay-himayhin natin bilang mga tinawag ng Diyos. Tayo pong lahat, nang tayo'y mabinyagan, naging mga anak ng Diyos Ama. Sino ba ang may anak? Natural ang Ama. So, Diyos Ama, ang ugnayan natin sa Diyos Ama, tayo ang kanyang mga anak. Kung si Jesus ay kanyang anak at tayo rin ay kanyang mga anak, ano natin ang Poong Jesus Nazareno? Kung si Jesus, Poong Nazareno ay Diyos anak, at tayo rin itinuturing ng Diyos Ama ng kanyang mga anak, ano natin siya? Tiyuhin, pinsan, matik, kapatid. Diba? Kapatid. Anak siya ng Diyos Ama, at tayo'y binibilang din ng Ama na kanyang mga anak. Pues, therefore, tayo ho'y magkakapatid. At ang pagiging magkapatid natin ng Poong Jesus Nazareno at tayo anak ng Diyos Ama ay pinagtitibay ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi lang ang Espiritu Santo ang siyang nag-uugnay sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, kundi tayo rin ay iniuugnay ng Espiritu Santo sa Diyos at siya rin ang nagbubugkos sa pagiging iisa ng Diyos at ng tao. Siguro sasabihin nyo, ito na naman si Father. Kaya siguro nawalan to ng buhok kung ano iniisip. Lahat kaya tayo makalbo.
Kung totoo naman at mabuti ating pag-iisipan, bakit hindi, di ba? So damay-damay na ho ito, no? Na nasa lahi ho namin, kaya ganyan ang buhok ko. Pero ho, ang katotohanan hindi natin pwedeng talikuran na tayo'y anak ng Diyos Ama, ang Poong Jesus na anak ng Diyos Ama ay ating kapatid at tayong lahat ay templo ng Espiritu Santo. Pinagbubuklod ng Espiritu Santo sa Diyos Ama at sa Diyos Anak tulad ng pagiging siyang dahilan na si Jesus ay naging Diyos at tao. Ito ho ang ating tatak. Kaya medyo ngayon ho hindi ko naririnig, pero dalas ko pong narinig, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Parang pag sinabi yung anak ng Diyos, merong mataas na karangalan, may napakataas na antas, may pribilehiyo ba, di ba? No? Ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Kami rin naman. Sana ho, yun talagang ating bibigyang buhay na bilang anak ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos Ama, masasalamin, mababanaag sa atin. Meron na expression in English Actually, meron din sa French. Sabi ho, like father, like son. Di ba? Narinig niyo na yun, di ba? Like father, like son. O, bakit hindi? Like mother, like daughter. Para ho patas ang laban. Kung anong bunga, siyang puno. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At kung kinikilala natin, tulad ng pagturing sa atin ng Diyos na tayo kanyang mga anak, marapat lang na ating isalamin at ipakilala, makilala sa atin ang Diyos Ama na bukal ng kabutihan. Yun ho'y napakalalim na katotohanan na I am a child of God. Siya'y anak din ng Diyos, kaya hindi ko siya dapat saktan. Siya'y aking dapat kilalanin at pahalagahan. Lahat tayo'y anak ng Diyos. At dahil tayo'y anak ng Diyos, tayong lahat ay nilikhang kawangis at kalarawan niya na hindi dapat nagsasakitan, hindi dapat naglalamangan, bagkus nagkakaisa at nagtutulungan. Ito nga hong pagkakaisa at pagtutulungan ay lalo pang pinagtibay ng si Jesus na Diyos Anak. Tinuring din tayong kanyang mga kapatid sa pagbibigay karangalan sa atin na tawagin ng kanyang Ama na ating Ama rin. Baka hindi ho natin napapansin, yan ho ang napakalaking pribilehiyo at karangalan sa tuwing tayo'y umaawit at nagdadasal ng Ama namin. Ramdam ba natin ang karangalan na ang Diyos ay Ama ko at ako ay anak niya, siya'y Ama namin? O bukang bibig lang, malalim mo itong katotohanan na nangyari dahil si Jesus, ang Poong Nazareno na Diyos Anak, nakisalamuha sa atin, naging tao tulad natin upang tayo rin maakay at maiugnay niya sa kanyang Ama upang ang Diyos na kanyang Ama ay maging Ama rin natin. Kung gayon, kung si Jesus ay anak ng Diyos Ama at tayo ay anak din ng Diyos Ama at si Jesus ay kapatid natin, marapat lang na ang kalikasan at kabutihan ng anak na sumasalamin sa Ama makita at maisabuhay din natin. Actually, hindi na nga ho tayo pinahirapan ng Diyos Ibinigay na sa atin si Jesus, ang Poong Nazareno na kanyang anak, upang samahan tayo at nang meron tayong matularan. Kaya kung atin hong babalikan yung paanyaya ni San Pedro sa mga taga-Efeso, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan kayo't magpaumanhinan. Sino ba yan? Walang iba, kundi ang ating Poong Jesus Nazareno na siyang dapat nating tularan. Di po ba? At upang ito na ating pagsisikap lalong tumibay, binigay sa atin ng Espiritu Santo nang tayo'y binyagan at pinagtibay pa nang tayo'y kumpilan
upang ang pagkakaisa ng Diyos at ng anak, si Jesus na Diyos at tao, maging matibay din sa ating pagsisikap na matulad o tularan ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Panginoon. Sabi niyo, Father naman, para pinahihirapan mo. Madali lang naman kung tutusin, kung ating iintindihin. Balikan natin itong sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Lahat tayo'y tinawag ng Diyos at ang pagtawag sa atin ng Diyos upang kanyang maging mga anak, kapatid ng ating Poong Jesus Nazareno, pinagbuklod, pinag-isa, templo ng Espiritu Santo. At ito'y hindi lang basta kalikasan, kundi sa ating paglalakbay sa buhay, pakikibaka sa araw-araw, ito nawa ang mangibabaw. Makita sa atin ng Diyos, maramdaman sa atin ng Poong Jesus Nazareno, at maramdaman din sa atin na tayo puspos ng Espiritu Santo. Lalong-lalo na ngayong mga panahon ng pagsubok. Pagsubok na marami sa ating mga kapatid ang nangangailangan ng tulong. Unahin ko ba ang sarili ko o sila ang mas uunahin ko? Pakikinggan ko ba ang aking damdaming nasasaktan o tutularan ko ang ginawa ng Poong Jesus Nazareno? Naging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, mapagpaumanhin. Ito nawa ang ating pagsikapan sa ating pagdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno, ang ating kapatid, sa tulong ng Espiritu Santo, upang tunay tayong karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at pasasalamat, taglayang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos at kabutihan bilang tao. Sama-sama tayong manalangin, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Christine, ang mga kapatid natin sa Kabikulan, lalo't higit, ang mga nasa rescue and relief operations. Naway ilayo mo po sila sa anumang pagkakasakit, kabiguan at kalungkutan at makabangong muli tungo sa normal na pamumuhay. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Iligtas mo po sa kapahamakan ng mga naglalakbay, silang malayo sa aming piling, ang lahat ng mga may sakit para sa kanilang kagalingan, ang mga nagsisikap sa buhay, ang mga naghahanap trabaho, pagpalain mo po silang lahat. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa harap ng mga pagsubok, naway mapatunayan namin at maipakilala sa tanan na kami iyong mga anak, kapatid ng aming Poong Jesus Nazareno at templo ng Espiritu Santo, sa kabutihan, kababaang loob at pagpapaumanhin na aming pagsisikapang isakatuparan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, isang karangalan na kami ituring mong iyong mga anak, kapatid ng aming Poong Jesus Nazareno at templo, luklukan ng Espiritu Santo. Nawa sa aming pagsisikap at pamumuhay araw-araw, ikaw ang higit na makilala, ikaw ang aming pagsikapang maisabuhay at matularan, upang ang pagpapalang hangad mo sa sanlibutan ay sa amin kumilos at laging manahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan,
Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsidod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puspos ng Espiritu Santo na siyang nag-aakay sa atin upang manalangin, sa turo ng ating Panginoong Hesus, muli nating kilalanin ang Diyos na Ama natin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bilang magkakapatid, mga anak ng Diyos, papagtibayin natin ang pagkakaisa sa pagbabahaginan at pagtanggap ng kapayapaan. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ginawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ilatagod mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya ay muling tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian
sapagkat Ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagpapalang hatid ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang lahat ng mga naghahanda para sa kanilang mga board exams, ang mga larawan at pangalan ng mga di makasimba na aming ipinagmimisa, ang kagalingan ng mga may sakit, ang pagbabasbas mo rin sa lahat naming mga dasalan at ang mga imahin, at lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na Ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at bigyang buhay ang pagiging anak ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Iniindulog ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Viva Bong Jesus Nazareno! Viva! Viva Bong Jesus Nazareno! Viva! Viva Bong Jesus Nazareno! Viva!